happy and a blessed day po sa ating lahat. Let's give a mighty hand of praise for our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. What a great joy that we are all here. Amen. Celebrating what Christmas is all about. Amen. And it's all about Jesus. Hallelujah. Siguro po yung mga tao nakaugalian na natin na bumili ng regalo for our loved ones. And sinusure natin na yung gift na yon talagang perfect, yung present na yon because we love them. Amen. And truly po that our Heavenly Father already gave us the perfect gift. Amen. And that's our Lord Jesus Christ. Amen. Hindi lang siya gift, but a whole package. Amen. In Him we have everything. Hallelujah. The peace, the joy, the strength. Hallelujah. And He saved us. Hallelujah. What a great God we have. Amen. Because of Him, and it's all because of Jesus. Amen. That's why we have this kind of life. Amen. A worry-free life. Amen. Masayang buhay. Ganap na buhay dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen. And we are all here. Amen. And let us not forget that the real reason for the season is our Lord Jesus Christ. Amen. It's not about the material things. Amen. Hindi about sa kalamay, sa aginaldo, but it's all about our Lord Jesus Christ. Amen. Let us all stand. Hallelujah. Let us celebrate Jesus. Oh, you are worthy, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We sing hallelujah to you. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we sing to you. Yes. sing.
Glory to the newborn King. Praise you, Jesus, in this place. Come on, let's celebrate His goodness and His mercy. Lord Jesus. Joy to the world, the Lord is here. Let earth receive her King. Let every
deserve to give the highest praise and worship. You deserve it, Lord. It's all about us. It's not all about us, Lord God, but it's all about you, Jesus. That's why we are here, Lord God, to celebrate what is already done, Lord God, and what is already given because of you, Lord God, because of you. Come on, church. Yes. Feel the presence of God in this place. Feel the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, let's have a minute to thank, to praise and glorify our Lord, to think of His goodness in our lives for this whole year. And truly that the true season or the true meaning of this season is our Lord Jesus Christ, who was given to us. Praise God. Praise the name. It's not about us anymore. It's not about ourselves, oh God. It's not about the music. Hallelujah. It's not about the emotions that we feel, Lord God, every day. But every day, Lord God, of our lives, we experience Christmas because Christmas is you, oh God. We experience, Lord God, your goodness. Hallelujah. And we always, Lord God, we are always thankful and grateful for what you have already done for us. And indeed, the greatest gift that we have ever received in our lives is you, Jesus Christ. Hallelujah. We praise you, Lord God. We magnify your name, for you deserve it, oh God. You deserve to be given the highest praise. You deserve to be given the highest worship that we could give. Hallelujah. Come on, church. Let us open our mouths. Let us open our hearts and say thanksgiving to our one true God that we experience every day in our lives. Hallelujah. Indeed, oh God, you are true. Hallelujah. We praise you, God. And we are thankful, Lord God, for the gift of life that you have given to us. An abundant life, oh God. Truly, Lord God, that even though we are undeserving, still you made us deserving of your love and grace. And we are thankful, Lord God. We praise the name, oh God. We praise the name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name, oh God. Let's sing. Long awaited heaven's glory. Heaven's glory
back again. Coming back again. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. Once again, let us shout His name, Messiah, 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 a baby born to save us all. Messiah, Messiah, on our knees we fall. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Come on, church. Let's sing praises, thanksgiving for His goodness and His love in our lives. Hallelujah. You deserve all the glory, oh God. You deserve all our praises, all the adoration. We will continue to lift your name on high. Praise the Lord. Praise the name, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, we worship you, Lord God. We worship you, Jesus. You deserve to accept the highest praises and the highest adoration. Dahil, Panginoon, sa ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat dumating ka sa sangkatauhan. Dahil kayo po, Panginoon, ang nagligtas sa amin. Dahil kayo po, Panginoon, ang nagbigay ng tunay na buhay sa amin. Dahil sa pamamagitan ninyo, nagkaroon kami ng muli na ugnayan sa ating Diyos. Because you are only the true way. You are the light, the truth. No one comes to the Father except you, Lord God. Kayo lamang ang tanging daan. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat dahil nagkaroon kami ng magandang buhay ngayon. Nagkaroon ng kahulugan ng buhay namin ngayon. Naranasan po namin, Panginoon, ang inihanda mong buhay para sa amin ng dahil sa inyo. Lord, salamat po. Meron kaming Kristo. Meron kaming Kristo na ginawa ang lahat para sa amin. Alam po namin, Panginoon, nang dahil sa inyong biyaya, Lord, naranasan po namin ang katagumpayan sa mundong ito. Naranasan po namin, Panginoon, kung gaano kalalim ang pag-ibig mo. Naranasan po namin kung gaano kapangyarihan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil, Panginoon, nakakaranas kami ng tunay na kapayapaan na mula sa inyo. Nakakaranas kami, Panginoon, ng tunay na kagalakan na mula sa inyo. Salamat dahil, Panginoon, Ikaw lamang ang source, Father God. Ikaw lamang ang tunay na pinagmumunan ng buhay at tanging kayo po ang kasapatan ng buhay namin. Wala nang idadagdag pa. Dahil, Panginoon, ang tinanggap ka namin sa buhay namin, we have already received the fullness of God in our life. And we thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord. Maraming pong salamat. We praise you. We praise you, Jesus. Oh, hallelujah. We magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. Hallelujah. Tayo po'y nasa bahagi ng pagbibigay. Tayo nga po'y sumandaling yumuko at manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihang sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo po ang iyong bugtong na anak upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang kami naman po ang makapagbigay, Panginoon. Kami po ay makapagbigay ng may galak sa aming mga puso, sapagkat ang aming Diyos ay mabuti dahil ikaw, Panginoon, ang unang nagbigay. Salamat po, O Diyos, napakabuti mo sa aming mga buhay. Kaya nga po kami ay magbibigay ngayon dahil, Panginoon, dahil may galak po ang aming mga puso na maibigay po sa iyo ang pinakamabuti, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang naging mabuti sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong ginawa na, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo lamang po ang papuri, ang pagsamba at pagdakila, sa pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen. Amen. A blessed Christmas again to each one. Ayan, maybe in this season, ayun, we have ayuda, may padala left and right, but sabi nga ng worship leaders natin kanina, it all boils down to the presence of God in our lives. It all boils down only to Jesus Christ, His life alive in us. That's why I just have read one sa Facebook lang kanina, yung Christmas, tapos capital yung Christ, tapos may Mass. So parang sa Tagalog version, si Christ mas higit sa buhay natin. Si Christ mas higit or mas dakila pa sa ma-achieve natin sa buhay because He is only the reason for this season. May you sing with us as we sing this song to Him. Let's glorify Him. Oh, come on, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, singing exaltation. No, sing, oh yeah, citizens of heaven above. Glory to God, glory
give you glory, for you deserve the glory, Jesus. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing with us. You're worthy of it all. Yes, Jesus. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Merry Christmas po sa mga. Glory to God. Praise the Lord. So yung isa po dyan, pamangking ko. Pero hindi po siya nagmana sa akin. Praise God. Hallelujah. Sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Amen? So 5 minutes lang po ako. Huwag mo nang mag-umpisa, no? Kasi intro muna ako. Alright. So maligayang Pasko po sa bawat isa. Tunay nga po, pinagpala po tayo. Dahil ang pagpapala po natin ay ang ating Panginoong Yesus. Amen? So kung susukatin po natin ang iba't ibang sitwasyon ang dinadaanan po natin, iba-iba po yung ating kalagayan. Sasabihin ng iba, ako'y blessed, ako hindi blessed. Kung sukatan mo ay panlabas, iba-iba nga po ang ating sasabihin. Pero kapag ang sukatan po natin ay kung sino ang sumasa atin, lahat po tayo pinagpala. Amen? Pinagpala po tayo sa buong taon na to. Amen? At binigyan po tayo ng topic na very timely. No? Sabi nga po natin, inuulit-ulit po natin nung nakaraan. Amen? Hindi pa man nag-uumpisa ang 2020 ay ginawa na nangyari na o natapos na yung ating mga topics. At sa buong service na ito, tatalakayin po natin yung let us walk through all those topics. Amen? Sama-sama po, sabay-sabay po tayong maglakbay sa isang taon na kung saan sasariwain po natin sa ating kaisipan at puso ang ating mga tinalakay. At naniniwala po ako, ito'y magiging buhay sa ating mga puso at kapag ito'y buhay, ito'y mararanasan po natin sa ating mga buhay. Amen? Yung ating pong topic sa buong taon, God is real. Amen? Totoo po ang Diyos. Amen po ba? Amen. Tinalakay po natin yon hindi para patunayan na totoo ang Diyos, kundi alam naman po natin sa ating puso, ayon dun sa salita ng Diyos, tunay nga po, buhay at totoo ang ating Panginoon. At dun sa first quarter na tinalakay po natin, the reality of healing. Amen? So, the reality of healing. Naniniwala po ako na ang topic na ito ay nangusap sa puso ng bawat isa sa atin. At nakita po natin kung gaano kaganda, kamangha-mangha yung ginawa ng ating Panginoon sapagkat ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi lamang doon papunta tayo ng langit, kundi naniniwala po tayo, package po ang kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? At kapag pinag-uusapan po yung package, hindi lang tingi-tingi, amen, hindi salvation muna, nandyan muna yung pupunta ka ng langit. Amen. Hindi po, kundi nandyan niya po yung kagalingan. Amen. Na inihanda ng Diyos, na ipinagkaloob na ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Amen? At dahil po package yan, amen, alam po natin, kasama po yan doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? The reality of healing, our salvation is package. Amen? Pero saan po ba nagmula? Amen? Doon sa topic na napunta po sa akin, saan nagmula ang karamdaman, mga pasakit sa buhay? Amen? So tingnan po natin ang Romans chapter 5 verse 12. Sabi po sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Amen? So ang pinagmulan ng karamdaman o sakit na ating nararamdaman, isama po natin yung depression, mga emotional distress, physical at mental, no po, lahat po ng pasakit ng tao. Naniniwala po tayo hindi galing yan sa ating Panginoon. Amen? So sinabi po ng ating binasa, ang kasalanan, amen, ang ugat ng lahat, sa pamamagitan ng kasalanan, pumasok, naging bunga po nito ay kamatayan. At ang pakahulugan po natin sa kamatayan na hindi yung wala na, tapos na, amen, kundi ang pakahulugan po natin ng kamatayan ay yung separation o pagkahiwalay sa pinagmumulan ng buhay. Kaya nga nung kinain ni Adan at Eva, yung bunga, so hindi sila physically dead, kundi ang namatay sa kanila ang kanilang espiritu. At kapag pinag-uusapan ay namatay, hindi ibig sabihin non-existent, kundi ang ibig sabihin po niyan, sila'y nawalay sa pinagmumulan ng buhay. At ang pinagmumulan ng buhay ay ang Panginoon. At kung hiwalay ka sa pinagmumulan ng buhay, ang naging bunga po nito, mga sakit, mga depresyon, lahat ng negatibong bagay na nararanasan ng tao, ang bunga po nyon ay yung pagkawalay po natin sa pinagmumulan ng buhay. Amen. 5 minutes mo, gagalgal ko. Amen. So, amen, yun po yung pinagmulan, hindi galing sa ating Panginoon, kundi dahil sa pagkawalay ng tao, amen, sa ating Panginoon, yung buhay na taglay-taglay niya, yung buhay ng Panginoon, ay nawala sa Kanya. Nagbunga yan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya ang karamdaman na nararanasan po natin, hindi galing yan sa Panginoon at hindi blessing in disguise. Sabi nga doon sa topic natin, sickness is a curse and not a blessing in disguise. Na binigay sa iyo ni Lord yan para turuan ka. Binigay sa iyo ni Lord yan upang sa ganon, hindi ka magmayabang, magpakumbaba ka sa Kanya. Huwag po nating paniwalaan yan. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon sa ganoong mga bagay. Bagkus, ang Diyos pa po ang nagbigay ng solusyon sa lahat ng uri ng ating karamdaman. At sabi nga po dun sa topic natin, cross, God's remedy for sin. Kasi hindi yung sakit mo ang binibigyang tuldok ng ating Panginoon o binibigyan ng lunas ng ating Panginoon, kundi yung ugat. At ang ugat ay kasalanan na nagbunga ng kamatayan at ang kamatayan ay pagkahiwalay sa Diyos. At dahil ikaw ay hiwalay sa Diyos, mayroong kang karamdaman. Kaya hindi yung karamdaman per se ang binigyang solusyon ng ating Panginoon, kundi yung ugat. At kapag nasugpo yung ugat, sama na po yung bunga na po noon. Amen? Kaya nga ang cross, ang remedy ng Diyos sa kasalanan. Natatandaan niyo po ba nung minsan naglakbay ang bansang Israel mula sa Ehipto, dumaan po sila doon sa disyerto. Napakarami na po nilang naranasan na himala mula sa Panginoon. Amen? Naranasan po nila na sila'y pakainin ng Diyos, na sila po ay ang kanilang mga sandalyas hindi na pudpod, ginagabayan po sila ng ulap, sa araw, sa gabi naman ay di lang apoy. Subalit nakuha pa po nilang magreklamo. Bunga ng kawalan nila ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya minsan naranasan po nila na sila'y natuklaw ng mga ahas, snakes. At bawat matuklaw sa kanila ay mamamatay. Subalit, sila'y humingi ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Kaya sabi ni Moses, gumawa ka ng brazen serpent, sabi niya. Ang sino mang tumingin doon ay hindi mamamatay, bagkus sila'y mabubuhay. Marami natuklaw. Amen? Maraming natuklaw, pero lahat ng tumingin doon ay gumaling. Pero hindi yung pagtingin nila o pagsulyap nila doon sa brazen serpent ang nagbigay sa kanila ng kagalingan. Kundi yung pananampalataya
Amen? At ang pagtingin nila doon sa brazen serpent ay bunga ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang nagpagaling sa kanila ay hindi yung pagtingin nila, kundi yung pananampalatayang taglay nila. Naniniwala sila na ang Diyos ang pinagmumula ng kalakasan at kagalingan. Kaya sabi po sa John, binanggit po yung pangyayaring yon sa John 13:14. Sige. Balikan natin. Yung John chapter 13, verse 14. Okay? At kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At buhay na walang hanggan, amen, hindi lang sa langit, kundi habang nandito tayo sa lupa. John 17:3, eternal life is having relationship with Jesus. At kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. And lastly, sabi po niya doon sa last slide na lang, ito po yung encouragement ko sa inyo. Yan, John 10:10, okay? Though there are sicknesses that are self-inflicted, no? Meaning kasalanan ng tao kung bakit siya nagkaroon ng ganoong karamdaman. Halimbawa, lifestyle, poor eating and sleeping habits, vices, etc. Pero sa Diyos, ang gusto niya ay lumakad tayo sa kagalingan, sa kalusugan, upang lubusan nating matamasa ang buhay na ganap at kasiyasiya dito sa mundo. Hindi ang Diyos ang pinagmula ng iyong karamdaman, kapatid. At kung ikaw man ay may nagawa, yung lifestyle mo hindi maganda, huwag ka nang mag-guilty na nagawa mo yon, kundi ngayong araw na ito, kilalanin mo si Jesus ang iyong kagalingan. Si Jesus ang nagbibigay buhay. Si Jesus ang nagbibigay kalakasan. Ang kalooban niya ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi pagdating pa lang sa langit, kundi habang nandito tayo sa mundo, ay maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya po ang ating kagalingan. Maraming salamat po, maligayang Pasko. At itutuloy po ng aking kumpare, si Engineer Edgar po. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Merry Christmas po sa inyong lahat. Yung kasunod ko po si Pastor Edwin. Kaya na-sandwich po ako sa isang matinding pastor at saka isang mas matindi pastor. Okay. So nabanggit na po ni Pastor Francis, halos pares po yung topic namin. Dahil February is all about healing and hindrance to healing. Okay? So nabanggit na po niya na alam ko po established na po tayo ngayon na ang sakit ay hindi po galing sa Diyos, kaya wag po tayong magpasalamat pag may sakit po tayo. Okay? Hindi po yan galing sa Diyos because He is our healer. Sabi nga po ni Brother Saul, kung ang sakit ay galing sa Diyos, kapag tapos nananalangin tayo na alisin ng Diyos ang sakit natin, parang kinokontra natin ang Diyos. So, hindi po ganon. Ang sakit ay hindi galing po sa Diyos. Okay? Marami po tayong nababasa sa Facebook. Pag may pumanaw na, kahit ano pang sanhiyan, sakit o anumang kalagayan, madalas po nating sinasabing, may you rest in peace. Okay? May painawan namahinga na siya. Pero dapat po tayong mga Kristiyano, we are living in at peace and at rest. Sa atin po yun. Hindi po kasi, yes, may peace na sila, may rest na sila. Dahil nasa Panginoon na sila. Pero much more as He, so are we in this world. Dito yung kapayapaan natin, dito yung rest natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Okay? He wants us well. Okay? Kaya, Pastor Edwin, may you rest in. We are at rest, we are at peace with God. Okay? Okay. Okay. Sabi ko po kanina, 3 minutes lang. Sa kanya po yung 2 minutes na remaining. Okay? So, yun po. Established na po tayo dapat doon. At isa pong hindrance sa ating kagalingan ay yung feeling na unworthiness. Okay? Parang hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, sa kagalingan. Kapatid, kung karapat-dapat ka sa maliit na kagalingan, karapat-dapat ka rin sa malaking kagalingan. Because as He is, so are we in this world. Hindi po tayong nakikita ng Diyos. Yung worthiness ni Christ. Okay?
If He is worthy, then you are worthy. Walang limit. Okay? Do not limit God. If you are worthy of these small things, then you are worthy of big things. Because it's not you, hindi ka ang tinitignan ng Diyos. Si Kristo ang tinitignan ng Diyos. Even in our prayer, wag nating isipin na pag nananalangin tayo, hirap tayong manalangin, hindi natin alam kung anong sasabihin natin, Diyos, mabubulaklak na sila. No, it's Jesus' perfect prayer. It's not us. Hindi nakatingin sa atin ng Diyos, kundi si Kristo. Okay? When we pray, wag na natin problemahin kung anong sasabihin natin ng Diyos, kung hindi natin alam natin ang sasabihin ng Diyos. It's Jesus' perfect prayer. It's He. It's He. It's He. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus is our healer. Okay? Wag po natin laging isipin sa ating healing, sometimes nag-hindrance ito yung ano bang nagawa ko, ano bang hindi ko nagawa, ano bang kailangan kong gawin, ano ba ang hindi ko kailangan gawin. Wala na po yun. Okay? It's Jesus alone Himself. It's His worthiness, not our worthiness. Okay? Wag po tayong laging conscious sa ating sarili. It hinders the perfect plan of God in our life. Wag nating laging isipin ang ating sarili. It's only Jesus. Okay? The whole year, lagi po nating iniisip yan. It's only Jesus, not you. Our Father sees Jesus in you. So, wag ka laging conscious sa sarili mo. It's only Jesus in you. It's not how perfect you are, it's how perfect Jesus is. So, you are healed. If you are healed in the small things, you are healed also in the big things because Jesus Himself is our healer. He's the one worthy, not you. Okay, yun lamang po. Ako po, inintroduce na akong Pastor Francis. Kaya katamo pong matinding pastor, Pastor Edwin. Ay, naku. Magdala po ang Bible. Okay, okay, sabi nga ni Engineer kanina, yung hindi kalooban ng Diyos yung sakit. Hindi natutuwa ang Diyos kapag mayroon kang cancer. Hindi natutuwa ang Diyos na ikaw ay mayroon kang arthritis. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Natutuwa ang Diyos kapag ikaw ay healthy. Okay. Ngiti naman dyan, kaya naka-face mask tayo. Okay, ang aking i-share, babahagi sa inyo, ito yung tinatawag na there's two kinds of healing. Natural and supernatural. Okay, kapag ikaw ay, kaya tingnan natin dito, no? Dito pa lang ma-amaze ka na sa Panginoon. Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kahit hindi ka uminom ng gamot kapag ikaw ay nasugatan, mismo ang katawan mo maghihilom yan. Di ba? Kaya hindi kayo bigyan ng gamot yan, may hilom yan. Ganyan kabuti ang Diyos sa atin, sa kabila na tayo nagkasala. Okay? Kaya ngayon, sa dalawang kinds of healing, yung supernatural at saka yung natural. Yung natural, yung pupunta tayo sa doktor. Again, hindi sinasabi ng Bible na masama ang pumunta ng doktor. That is a natural. Pero yung supernatural, ito ay existing. Andyan siya. Okay? Andyan yan. Hindi yan nawawala. Paano hindi nawawala? When Jesus Christ dead on the cross, ibig sabihin, the healing is already there. Narito na. Pero there are two kinds of healing. Choose kung ano ang gusto mong healing. Huwag mo naman sabi na, Lord, miminom na ako ng panulo o makanya pa yung daramdaman ko. Okay? You choose natural healing. Okay, gusto kong magkwento. Kwento tayo. Okay, kwento lang ito. Ito totoong nangyari. At i-replay ko lang. Okay, yung natural at supernatural. Okay, sa aking anak, kung nasabihin, sa aking anak, meron siya nagkasakit. I mean, napakinggan nyo na to ulitin ko lang. Meron lang akong i-highlight. Dahil ang anak ko ay nagkaroon double pneumonia, okay? Pinapainom namin antibiotic yan para siya gumaling. Okay? Until such time, lumala yung sakit na yon. Hindi ko sinasabi naman kapag uminom ka ng gamot, malalala. Wala ko sinasabing ganon. Andun pa rin yung sakit. Until such time, nagkaroon ng double pneumonia na Isa lang sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam mo kung gaano ko kamahal ang aking mga anak. Yun ang sinabi ko noon. At dinala namin sa ospital dahil sabi nila, delikado na yung anak ko Pagdating sa ospital, dahil 2 beses namin, nung una, sabi niya, i-confine na yun dahil delikado na, sabi niya. And the second time,
Uwi muna ako, sabi ko, at magre-ready po kami ng magpapasko ng ganito magpapasko. At babalik po kami. Pagdating namin doon, sabi niya, 3 doktor, nagsabi doon na, ang anak mo kailangan i-confine ngayon. Sila rin ang nag-check up nung pangalawa namin para i-admit yung anak ko. Dumating yung punto, sinabi ng 3 doktor na yun, bakit ninyo i-confine yung bata na wala naman sakit? Sila rin ang nagsabi na may sakit ang aking anak. Ibig sabihin, dahil 3 yun, dahil magkasunod sila, Dok, sabi niya, di ba ito yung kanina? Sabi niya, umuwi lang sila dahil kumuha sila ng gamit nila. Yung bata, ba't di nyo ba i-confine? Dok, sabi niya, pakicheck ulit. Yung anak ko, naging clear siya. At nung sinabi nila yun, ibig sabihin, nung pag-uwi namin, hindi na uminom ng gamot ang anak ko. Hindi namin tinuloy yung mga gamot na inireseta sa kanya. Doon ko nakita yung natural at saka supernatural. Yung natural, kahit na walang doktor na namamagitan. Kaya nagumaling yung anak ko, because of faith. Kaya sabi ng awit, there is power in the name of Jesus. Yun ang matindi, yun ang malupit. Okay? Ito pa sabi niya, the healing power of God's word. Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Sabi ng centurion, sabi niya, Roman centurion, Lord, sabihin mo, Jesus, sabihin mo lang, no? Gagaling ang aking alipin. Nangyari, gumaling. May nag-mediate sa kanya. Through the faith of Roman centurion, gumaling ang kanyang alipin. That is the power of the Word of God. Yun ang matindi doon. Okay? Next, sabi nito, yung forgiveness and faith. Nagpauna ng Panginoon, anak, pinapatawad kita sa iyong kasalanan. Ito yung paralytic. Nagpauna na ang Panginoon na pinatawad na ang iyong kasalanan. Dumating yung point, nag-response through faith at gumaling ang paralytic. Kaya ang Panginoon, nagpauna na siya sa atin. We forgive us our sin and we respond through faith. And the healing will flow. Okay? Last, sabi na ito, believe that the healing is already done. Nasabi ko nga kanina una. And the last, sabi dito, believers has authority. We have authority to heal. Ipanalangin ang may sakit, sabi niya. Hindi gagaling yan dahil mahaba kang manalangin. Hindi yan gagaling dahil tumatalsik ang laway mo. At yan ang bawal. Sa panahon natin, kaibigan, sorry sa word na to, kapag sumakay kayo ng jeep, ito, paalala ko, hindi baling umutot, wag lang umubo. Kapag umubo ka, lalayasan ka nila. Pero kapag umutot ka, ngingitihan ka nila. Bakit nakating tayo doon? Hindi naman tayo dapat doon eh. Ganun yun. Kaya kapag ko sa Panginoon, yung healing nasa iyo. Choose, pili ka. May supernatural and natural. Kung nagtitake ka ng gamot, sa'yo yun. Pinili mo yun. At hindi ko sabing masama yan. Magpili ka. Hindi ka naman pipilitan ng Panginoon kung hindi ka naniniwala. Tama. Pero kapag ikaw, because of your faith, malalim yung intimate relationship mo sa Panginoon, yun ang magdadrive sa iyo to choose ay supernatural. Andyan yan. Magpili ka lang. Okay? Magpili ka lang. Nandyan yung queso de bola at saka yung queso na may bola. Pili ka lang. Anong gusto mo dyan? Available yan. We have free will. Kaya kapag ko sa Panginoon, malapit na yung 2021. Alam ko, excited yan. And God bless you mga kapatid ko sa Panginoon. Alam ko, ang Panginoon, ang healing. Hindi yung healing ka na lang healing. Hindi yun. Yung healing, yung kapangyarihan ng Diyos, ang siyang dadaloy sa atin. Just choose. Anong kailangan gawin? Your faith. Ang pananampalataya, yun ang susi. The best key doon. Para ma-release yung healing power because of faith. Hindi dahil dapat kailangan magsipag. Hindi yan kailangan yan. Ang kailangan, faith. Paano ma-develop yung pananampalataya mo? Through the Word of God.
Okay? And God bless po. Palakpakan pa ang Panginoon. And see you again, my bro. Sino? Ay, ang aking malupit na brilliant, my brother. Amen. Puro malupit tayo. So kung ang karandaman ay hindi kalooban ng Diyos, gayon din ang kahirapan ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya yung team natin sa second quarter is the reality of God's provision. So ang isang magulang, ipinaglilihi pa lamang ang kanyang anak, inihahanda na niya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Meron ng lampilyan, meron ng kung ano-ano. So nakaprepare na lahat. So kung ang isang magulang, ganun ang ginagawa niya, mas higit ang preparation na ginawa ng Diyos. So bago niya likhahin ang tao, inihanda na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. So imagine, nung si Adan pa lamang ang nilikha ng Diyos, hindi lamang para kay Adan ang pinrepare ng Diyos. Even sa atin ngayon na we are more than 7 billion, inihanda na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nga kung titingnan natin, mula kay Adan hanggang ngayon, 7 billion na tayo, mayroon pa rin kasapatan ang ginawa ng Diyos. Na hindi na kailangan gumawa pa ang Diyos para maging sapat. Kundi, wala pa ang tao, nilikha na niya ang lahat na sapat. Kahit na umabot tayo ng 10 billion, I believe, na sapat pa rin ang ginawa ng Diyos. At sabi ko nga, ang preparation na ginawa ng Diyos, kung babasahin natin ng Genesis 1:28, no? Ang sabi ng Diyos, go, multiply, replenish the earth. So, kalatan ninyo ang buong mundo. At sa verse 29, ang sabi niya, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth. Biro nyo po, isa pa lamang nagumpisa sa isa ang tao, pero ang nilikha ng Diyos, yung seed ay nasa the face of all the earth. Kasi alam ng Diyos na darami tayo. Kaya nga po, hindi kailanman kulang ang ginawa ng Diyos. So, kung babalikan po natin yung nangyari kay Joseph sa Egypt, 7 years na walang nagtatanim. Within that span, 7 years, nabuhay ang tao. Ibig sabihin, kaya nga ang mga Israelita, di ba, hindi sila pinagtatanim sa 7 years na 1 taon. Pero, ang provision ng Diyos ay sapat na sapat. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, higit na magtiwala tayo dahil alam natin na ang Diyos ay sapat sa buhay po natin. Pero po ang tanong, bakit marami ang nagugutom? So kasalanan ba ng Diyos? Kulang ba ang nilikha ng Diyos? No, ang problema po ay sa tao. Pero mayroong solusyon ng Diyos. Na I believe ang pinakasolusyon na upang sa ganon, maibsan ang kahirapan sa mundo, hanapin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Di ba ang sabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya lang, nakakaroon tayo ng maling pagkaunawa doon sa seek ye first. Ang ninanasa natin lagi, iniisip natin lagi yung all these things. Pero ngayon, tingnan po natin the other side of seeking God's kingdom. Basahin sa Luke chapter 12. Sa Luke chapter 12, verse 31 ang sabi, but rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So the other side po ne. And then, basahin po natin yung verse 33. Sell that ye have, and give alms. Provide yourselves bags which was not old, a treasure in heaven that faileth not. So dati, ang palagi natin tinitingnan, why we seek God? Because of all these things. Pero ngayon, iba po. Seeking God is sell what you have. Ibenta mo ang nasa iyo at ipamigay mo. So ito po ay nangyari nung maranasan po ni Zacchaeus, nung masumpungan niya ang kaharian ng Diyos. Ano po ang sinabi ni Zacchaeus? Panginoon, kalahati ng aking kayamanan,
ibibigay ko sa mahirap. Kung may nadaya ako, ibabalik ko ng 4 na beses. Kaya nga po, kapag naranasan po natin na buhay po tayo sa kaharian ng Diyos, magkakaroon po tayo ng compassion sa tao. Kaya nga, kapag ka ang isang mahirap, nasumpungan niya ang kaharian ng Diyos, hindi siya magiging pabigat, hindi siya magiging abusado. Kapag ang mayaman, nasumpungan niya ang kaharian ng Diyos, hindi siya magiging sakim, hindi siya magiging maramot. Kaya nga po, ang sinasabi ng 2 Corinthians, yung nag-ipon ng marami, hindi nagsobra. Yung nag-ipon ng konti, hindi nagkulang. Kasi nga po, yung mayaman, tutulong siya sa mahirap. Yung mahirap, hindi siya mag-aabuso, kundi ipagmamalasakit niya yung mayaman. So ibig sabihin, magtutulungan sila. Kaya nga po, kung tayo ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, walang maghihirap na tao. Kaya nga po, kuminsan tayo, kumakain po tayo sa mamahaling restaurant, di ba? Siguro po marami dito kumakain sa mamahaling restaurant. Minsan yung order 1,000. Tapos makakain lang halagang 400. Lalo na kung mag-boyfriend, mag-girlfriend, kasi ayaw niyang ipakita na malakas siyang kumain, konti lang yung kakainin niya. Halos 30% lang yung nakain niya. Tapos pagkatapos ng kumain, magbibigay pa siya ng tip. Di ba? Napakagalante niya. Then paglabas nila, nadaanan niya yung nagtitinda ng duhat, nagtitinda ng kamachiles doon sa daan. Magkano yung duhat? 20 pesos. Pwedeng 6, 100. Tapos nung nakuha niya, nakatawad siya ng tuwang-tuwa siya. So yung taong yon, maghapon siyang nakabilad sa araw, yung tinda niya, tinawaran mo pa. Pero yung kinainan mo ng restaurant na napakayaman na, 30% lang yung kinain mo, nagbigay ka pa ng tip. So hindi po ganon ang sinasabi ng salita ng Diyos. So kung tayo po ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, magkakaroon po tayo ng busilak na puso. Kaya nga po siguro kapag nadaanan na natin ngayon, yung nagtitinda ng duhat, kamachiles sa daan, magkano? 20 pesos. Pwedeng 4 na lang 100. So magiging galante po tayo. So yun po, hindi po, so kumbaga po, yung mayaman, hindi siya magiging maramot, kundi siya ay mapagbigay. Kasi ang mahirap naman, ito ay nagmamalasakit, hindi siya nag-aabuso. Kaya nga po, magiging masaya ang buhay. So, Merry Christmas po. Amen. Ako naman, yung pinaka-cute. Lalaki nila eh. Ang lumakan lang siyan. Amen. Because, siguro kaya dumadagdag yung timbang natin kasi in our lives, we experience the supplication of God in our lives. No? Madaming bigas, madaming lalo nung lockdown, di ba, maraming sardinas. Tinerno sa kamote, tinerno sa patatas, tinerno sa ampalaya, yung kamote, yung sardinas, di ba? Tinerno sa kamatis, lahat na. We see God's supply in our lives. I believe, ito yung napili kong i-share kasi truly, pinrich ito ni Madam Noy yung pag-supply ni Lord sa atin in the midst of this what is happening to us tong taon na to, we really experience God's provision and His supplication. He supplies all our needs. Amen. Mula emotional, kasi tayo maraming nangamba, maraming natakot, but because we hear the pure gospel, hindi natin alintana yung pangamba. Kasi bakit? Isinasantabi ba natin yung pangamba? Hindi. Naandyan yan nakikita natin nararanasan natin. Pero, meron tayong mas pinangahawakan at yun yung provision ni Lord. Yun yung sinabi ng Diyos na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? At nagkaroon tayo ng assurance. Yes, in the midst of this pandemic, merong takot, merong pangamba sa paligid, pero para tayong mga ibon na sa gitna ng bagyo, relax na relax tayo, nakatungtong tayo doon sa isang sanga. Amen? And our peace is not because of what we have. Ang kapayapaan natin, hindi dahil sa kung anong meron tayo.
Amen? Ang kapayapaan natin, naranasan natin, si Kristo yung ating kapayapaan. Amen? And we see God's supply in our lives through faith. Amen? Kasi yung word na naihahasik sa atin, ang mga salita po na atin na naririnig, nag-lockdown, pero nagpatuloy po tayo sa ating Sunday worship celebration. Nag-online tayo kasi alam natin na napakahalaga ng salita ng Diyos sa mga panahon na yon. Sapagkat saan pa ba huhugot at kukuha ng lakas, ng pag-asa, no, yung hope at pananampalataya yung mga Kristiyano kung hindi sa salita lamang ng Diyos. And I believe, hindi po nagkulang ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi po marami pong nakariban. Maraming bago yung damit. Amen? May mga bagong eyelashes. No, ang gaganda ng kilay. May mga bagong gupit. Si Pastor Edwin, bagong gupit. Nag-shampoo pa daw. He supplies. Amen? Actually, sa isang empowerment, tinatanong, nasa Bible naman yung sick, di ba? Bakit sinasabi natin, alam na ng Diyos yung pangangailangan kahit hindi mo nahingin? Nasa Bible na kailangan humingi ka. Nasa Bible po na kailangan talaga humingi ka. Pero yung kahit hindi mo nahingin, i-claim mo na andyan na, that is another level of faith and understanding. That is another level of your relationship with God. That you know in your heart. No, hindi sa isip mo, hindi sa nakikita mo, kundi sa puso mo, alam mo na inilaan na ng Diyos yung kakailanganin mo. Amen? Amen po. Maraming nangamba. Wala yata tayong Christmas bonus. Wala yata tayong 13-month pay. Pero, amen, meron o wala, payapa ka. Because you know that God supplies your need. Amen? And one time, sabi ni Jesus Christ sa mga disciple, maghapon silang nag-aano ng lambat, naghahagis ng lambat, wala silang makuha. So bumalik sila sa dalampasigan. At sabi ni Jesus Christ, siguro, dukmu-dukmula renggay na, rengalagad, na mababala pago. Na alatang daking ni, na alatang sardinas. Na. Ang sabi ni Jesus Christ, bumalik kayo, ihagis ninyo yung lambat ninyo. Maghapon na nga po kaming walang huli, tapos papabalikin mo kami. Ihagis ninyo, sabi ni Jesus Christ. So hinagis nila yung lambat. No? At pagkahagis nila, nung hihilahin na nila, wow! Sandamakmak na ligo. 5-5. Ang daming isda, halos mawarak na, mapunit na yung kanilang net. Amen? Amen? So because they were empowered by the word of Jesus Christ that time, they were encouraged by the word. Now, yung sinabi ni Jesus Christ na ihagis ninyo yung lambat. So inihagis nila at nagkaroon sila ng huli. Well, the Israelites failed to see God's supplication and God's plan ng Old Testament. Amen? Nung naalala ninyo, nagpadala pa ng, sabi ni Yahweh, kubkubin nyo na yung lupang pangako. Pero sabi ng mga Israelites, op, wait lang Moses, siguro maganda, tignan muna natin kung ano yung nandun. Ayan. Tayo, we tend to calculate all the things. Tignan natin anong budget natin. Kasya pa ba yung hamon? Pwede pa ba yung spaghetti ngayon? No, huwag na natin yung hamon, mahal yun. No? So, we tend to calculate. God wants to fill us. Amen. Gusto niya, punuin niya tayo. Amen. Let us just open our hearts sa kanyang mga salita and God will fill our cups. Amen. And we can only experience that if we see God's promises in our lives sa ating puso. Amen. At ang kanyang mga salita ang siyang tunay na magre-reveal nito sa atin. Amen. And now, amen, because of God's word, I believe talaga namang napakasaya ng ating Pasko. Dahil ang reason ng season ay si Jesus Christ. Amen. So ihagis ninyo yung lambat ninyo sa katabing bahay nyo mamaya. No? Baka pagbalik, di ba? Hoy, may lumpia, may Shanghai, no? Sa kabila naman ihagis ninyo. No? Hoy, baka naman, no, di ba? May ham. Amen. God's supply is more than enough in your life. You see Jesus Christ, He is your everything. He is your all in all. Amen. Merry Christmas po.
Alright. God's good. Amen po ba? Alright. So, purihin ang Diyos sa mga mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon sa gabing ito. At sa susunod pong December 31, o this coming December 31, yung mga kasama po nating mga magagandang mga dilag ang sila pong mag-share sa darating pong December 31. Kaya po magpalista na kayo kaagad, no? Dahil hindi po natin papasukin yung pong hindi nakalista. Okay, yun lang po nakalista sa Book of Life. Alright, pero sa Sunday po meron tayong service. Amen. Amen. So yung pong 2 quarter nga po ang siyang dinidiscuss po sa gabing ito, na kung saan the reality of God's healing, and number 2, the reality of God's provision. So sa dalawang realidad na ito, masasabi po natin that God is real. So ang Diyos ay totoo, no? Na hindi lang po siya sa kaisipan, hindi lang siya katang-isip, kundi po isa siyang katotohanan na pwede nating itong maranasan habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. Right? Subalit, hindi ibig sabihin na tayo hindi na magkakaroon ng kahirapan, hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakaroon ng sakit habang tayo ay nandito sa mundo, dahil ang Diyos ay kasama natin sa buhay natin. We are still in this world. Amen. Because our body, hindi pa po ito hindi pa na-redeem, pero ligtas na. Pero hindi pa po ito na-redeem na katulad ng ating spirito na ito ay redeem na, perfect, complete ang ating spirit. Pero ang ating body ay mapapalitan po balang araw pagdating ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang ating katawan na ito ay hindi pa po perfect. Ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa hindi pa po perfect. Kaya pwede pa po tayong magkamali, pwede tayong magkasala because our mind is not yet perfect. Our body is not also yet perfect. Kaya we will experience tribulation in this world. Alright? Kaya po huwag tayong malungkot. Baka nagkaroon tayo ng sakit, siya walang sakit, ako may sakit. Siya ay naghirap, hindi ako ay mayaman, siya ay mayaman, ako ay naghirap. Don't ever be discouraged. Dahil yan po ay kabahagi po tayo sa mundong ito dahil ang ating mga body and soul is not yet perfect. Amen po ba? Kaya huwag tayong pa-discourage na kapag tayo po ay naka-experience ng mga bagay dito sa mundo dahil tayo po ay paparating pa rin sa completeness of our salvation. But, my dear brothers and sisters, whatever tribulations that we have in this world, there is already a solution. Amen? So, meron na pong solusyon. Sabi nga po ng John chapter 6, verse 33, in this world, there is a tribulation. But rejoice. Amen? Mag-rejoice tayo. Bakit? Kasi po, yung anumang bagay na naranasan natin sa buhay na ito, meron nang nagtagumpay dito. At ang nagtagumpay dito ay si Kristo at si Kristo ay sumasayo. Kaya ang sino mang naipanganak na kay Kristo, siya ay mananagumpay. At paano ito nananagumpay? Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na si Kristo ay nagtagumpay na para sa kanya. Amen? Kaya po tayo po ay hindi na nabubuhay kung may kahirapan o walang kahirapan, may sakit o walang sakit, nabubuhay tayo sa pananampalataya dahil si Kristo ang siyang lahat-lahat sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya po hindi na tayo nabubuhay yung hindi natin nagawa. Hindi ko nagawa ito kaya naghihirap ako. Ito kasi nagawa ko kaya ako nagkaroon ng sakit. Hindi po na po tayo nabubuhay doon sa hindi nating nagawa o sa ginagawa natin. Kundi tayo ngayon ay nabubuhay tayo sa katuwiran ni Kristo sa buhay natin. The more we become secured in our lives through Christ, ay magagawa po natin ang dapat nating magawa. Ang sino mang taong secured, sa sino mang taong matatag, established, nagagawa niyang mamunga ng anumang bagay sa buhay po natin. Yan po, mga kapatid, ang sagot ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya po, si Kristo lamang ang daan po, tungo sa daan, sa ating Ama. Wala nang iba. Hindi ang mabuting gawa mo, hindi ang masamang gawa mo, kundi si Kristo ang daan sa Ama. Amen. So, anumang bagay dito sa mundo na nagawa ng tao, ay meron pong kabayaran yan. Meron pong reward yan. Amen. But tayo, hindi na tayo nabubuhay sa reward sa mundong ito.
kundi tayo ngayon ay nabubuhay na sa tagumpay na ginawa na ni Kristo para sa atin. Sapat si Kristo. Kaya po sa isang relasyon, sa isang magkaugnay na malalim, ang ugnay niya sa kanyang best friend, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, hindi po babase ang kanyang relasyon sa isang kaibigan na meron siyang hindi nagawa, ito'y nagawa niya sa mag-asawa, meron siyang mga bagay na hindi nagagawa o nagagawa, hindi na po doon nakabase. Nakabase sila sa kanilang relasyon, sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa. That's why to have a perfect relationship is to love the unperfect person. Amen? Kapag natuto tayong mahalin ang isang tao hindi perfect, that is a perfect relationship. Amen? So kapag minamahal mo ang isang tao dahil siya'y perfect, there is not such thing a perfect relationship. Dahil ang tao po ay may limitasyon. Kaya po sa ating relasyon sa ating Panginoon, hindi nakabase sa palabas. And God is perfect. Amen. That's why everything will be possible. Everything will be peaceful. Buhay na ganap at kasiyasiya ang siyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya hindi po dapat ups and down ang ating kaugnayan sa ating Panginoon. Ang ating kasiyahan, ang ating pasasalamat, ang ating pag-aaten, ang pagbabasa ng Bible. Amen. Nakabase ito sa ating kung sino si Kristo. Our faith in Him. Yung pananampalataya ay pagkilala, pag-acknowledge kung sino ang Panginoon. Hindi yung kung ano ang gagawin ng Panginoon. Kaya sabi po ng Luke chapter 9 verse 16, ang sabi po dito, sabi niya, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit, no? Gazing the heavenly realm, sabi po ng TPD version, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga lagad upang ipamahagi sa mga tao. Alright? So, ang Panginoon ay nabuhay siya sa pananampalataya. Nabuhay ang Panginoon sa kanyang pagkakilala sa kanyang Ama kung sino siya. Amen? Hindi kung ano ang gagawin ng kanyang Ama. So doon na tayo dapat nabubuhay mga kapatid. Kung sino si Kristo sa buhay po natin. Hindi kung ano ang gagawin niya dahil ang nakikita natin ang kahirapan, ang karamdaman, kung bakit tayo lumalapit sa Kanya, kung bakit tayo ay nagbibigay, kung bakit tayo ay nagiging matalungin, kung bakit tayo nagpipray, kung bakit tayo nagbabasa ng Bible, kundi ang mga bagay na ito'y bunga dahil nakikilala natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen? So sa pangyayaring ito, meron pong 5,000 lalaki na sumasama sa Panginoon nung siya'y nagpagaling ng maraming may karamdaman at ang mga tao ay patuloy na sumasama sa ating Panginoong Yesus at nung magtakip silim na, ang sabi po ng kanyang mga lagad, pauwi na po natin ang mga tao dahil wala po sila makakain. Subalit ang sabi ng Panginoon, huwag mo silang pauwiin. Dahil patuloy silang sumasama sa akin, pakainin niyo sila. Subalit sabi ni Philip, paano namin po sila pakakainin? Wala po kaming pagkain. Alright? At kung pakakainin po natin ang 5,000 ito, kailangan po tayo ng magtrabaho ng 8 taon para lang mapakain ng mga taong ito. So it is impossible. So meron pong kahirapan sa panahon na yon. May pangangailangan sa panahon na yon. Nandyan na si Kristo, may pangangailangan. In this world, there is tribulation, my dear brothers and sisters. Pero it doesn't mean, mga kapatid, na tayo mabubuhay na doon sa pangangailangan, kundi mabuhay tayo sa provision ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen? So, anumang klaseng pag-iipon, anumang klaseng pagsisikap, ang tao ay walang magiging satisfaction, hindi ibig sabihin na hindi na siya magkakaroon ng tribulation. Because in this world, there is tribulation. At marami mga tao pinagsisikapan na hindi mangyari sa kanilang buhay yon. Pero po, at the end of the day, ang tao ay mawawalan ng lakas, mawawalan ng kakayahan, mawawalan po ng buhay dito sa mundong ito. So may katapusan po ang lahat. Subalit sa Panginoon ay wala pong katapusan. Amen. Kaya po, sa panahong ito, sabi ng Panginoon, pakainin niyo sila. So that is the goal of our Lord Jesus Christ sa church.
ang iglesia po ay kailangan provider po siya. Provider po kailangan ng church. Kapag ang isang tao ay may pumunta sa church, ay meron siyang ipoprovide dahil si Kristo ang provider ng iglesia. That is our ultimate, mga kapatid, in terms of finances, in terms of healing, kailangan ang church ay maasahan. Dahil si Kristo ay nananahan sa kanyang iglesia. That is the glorious church na itinatag ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Amen po ba? Hindi po tayo paralyzed. Ang church hindi dapat paralyzed. Hindi ko po sinasabi ngayon ay mangyayari na, but as we continue, my dear brothers and sisters, you and me will bring gospel. You and me will bring answer to many people. Because Christ lives in you. The church have the fullness of God in their lives. Amen po ba? And out of that relationship, dahil sa iyong pagkilala sa Panginoon, katulad ng Panginoong Yesus, tumingin siya sa langit. Nung kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda, siya'y tumingin sa langit. He lifted his eyes. Ano yung eyes doon? Yung heart niya. Yung puso niya. He gazing the heavenly realm. Tinignan niya. He looked the spiritual realm. So, hindi lang siya tumingin sa pangangailangan, kundi tinignan niya ang Diyos. Kung sino ang kanyang ama sa kanyang buhay. Kaya hindi siya tumingin dahil sa nakikita niyang kahirapan. Tumingin siya sa langit. Tumingin siya sa Ama. Dahil meron siyang malalim na pagkakilala sa kanyang Ama. Kaya nung linikha ng Diyos ang langit at lupa, hindi siya tumingin sa kadiliman. May kadiliman, kaya maglilika ako ng liwanag. No, hindi niya tinitignan ang kadiliman. Tinitignan niya ang kanyang kakayahan, ang kanyang kapangyarihan, kaya siya naglikha ng liwanag sa mundong ito. Hindi po basihan ang kadiliman para tayo lumapit sa Panginoon. Hindi yun ang nakikita natin. Kailangan ang nakikita natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. That's why we come to Him. Amen. That's why we read the Bible, we give, because we know who Christ is in our lives. Amen. Kaya po ito po yung ating nawang maunawang patuloy sa buhay natin. Maraming lumalapit sa Diyos dahil sa pangangailangan, dahil sa kagalingan, dahil sa kahirapan. Ang nakikita ay kahirapan, kailangan nilang solusyon. Hindi po, kailangan ang paglapit natin sa Panginoon hindi dahil ginagamit natin lang siya sa ating personal na interest. Lumalapit tayo sa Kanya kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Hindi dahil sa problema, hindi dahil sa kagalingan, hindi dahil sa karamdaman. Kaya kapag wala ka ng karamdaman, wala ka ng problema, hindi ka ganun ka-intensify na kilalanin at purihin ang Diyos. We come to Him because of our relationship. We come to Him because we experience the goodness of God in our lives, the unconditional love of God, the grace of God. Hindi tayo deserving, but because of Jesus Christ, tayo po ay naging deserving. Amen. We are not worthy in the sight of God, but because of Jesus Christ, we are worthy. That is the reason why we come to Him. That is the reason kung bakit tayo nagbabasa ng Bible. Dahil nakikita natin na hindi natin sukat akalain na minahal tayo ng Panginoon. Hindi natin sukat akalain na tayo po ay mamahalin at mamahalin tayo ng Panginoon na hindi natin kailanman mapaghihiwalay o hindi kailanman hihiwalay ang Diyos sa buhay natin. Ang kanyang pagmamahal ay kailanman hindi magbabago sa buhay natin. Kaya nga when you read the Word of God, you will be amazed. Not because of the product, but because of who Christ is in your life. You will be amazed. The more you read the Word of God, the more you hear the Word of God, mamamangha ka sa buhay mo na kung bakit ganun kakamahal ng Diyos sa buhay mo. Nothing can separate us from the love of God. Amen po ba? Maraming mga bagay na pwedeng paghiwalay. Yung 3-in-1, pwedeng paghiwalay ng tao. Yung coffee na 3-in-1,
Kaya bang paghiwalay niyan? Pero merong taong kayang paghiwalayin ng 3-in-1. Ang identical twins, yung pong twins na magkadikit, meron pong pwedeng sinus twin, no? Okay? So, pwedeng paghiwalay ng tao, walang imposible sa tao. Pero, merong bagay na imposible, hindi mo kayang hiwalayan o hindi kayang ng Diyos na hiwalayan kanya. Amen. That is impossible. Ang Diyos ay laging nasa buhay mo. His life, His love is unconditional. So, Merry Christmas, a blessed New Year to each every one of us. Amen. Purihin ang Panginoon. Naway ang ating faith, hindi yung gagaling ka, paggagaling ka ng Diyos, pagpapaling ka, no, that is not faith. Faith, who Christ is, that is our faith. Kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen. Bunga na lang yon na ikaw ay may kapanatagan, may kapayapaan, na kailanman ay hindi ka pinagkulang ng Panginoon, na bago ka pa magkaroon ng karamdaman, bago ka pa magkaroon ng pangangailangan, God already gave you the solution. Binigay na niya ang solusyon sa buhay mo. Amen po ba? Alright. Let us all stand. Hallelujah. Wala na ba? Okay na? Good. So let us sing one song. Amen. Yung ating pong, oh come, let us adore our Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Hindi tayo lumalapit sa Kanya dahil nagmamakaawa tayo. Tayo nag-a-adore sa Kanya dahil Siya po ay kahanga-hanga. Hindi pa po tayo nagkaroon ng karamdaman, hindi pa po tayo nagkaroon ng kahirapan. Ibinigay na niya ang solusyon sa atin, and that is our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Thank you, Jesus, Lord. We adore Him. Amen. We praise Him. We glorify Him in our lives. Hallelujah. Thank you, Lord. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Hallelujah. We bless you, we worship you, Lord God. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Faith is the substance that we hope for. Ang pag-asa ay si Kristo. Siya nawa ang patuloy na may hulma sa ating mga puso, si Kristo, kung sino siya sa buhay natin. And the more we see Christ, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Ang Word of God ay inuhulma kanya kay Kristo. Ang Word of God ay pinapakita niya si Kristo sa buhay mo. At habang nakikita mo si Kristo sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay nakikita mo kung sino ka sa buhay mo. Who you are now in Christ. Because you see Christ in your life. Ang mirror ng ating spiritual ay ang kanyang salita. Habang nakikita natin si Kristo sa salamin, at yan ang salita ng Diyos, ay makikita mo rin kung sino ka sa buhay mo. And then faith cometh. Ang pananampalataya ni Kristo mula sa iyong espiritu ay dadaloy sa iyong kaisipan. That's why you walk by faith and not by sight. That's why you are rejoicing every day of your lives because of Jesus. Kaya kung ikaw man ay nalulungkot, nadidepress, nabibigatan sa buhay, nagwo-worry at natatakot, meaning you are looking and walking by sight. Ikaw ay nabubuhay at nakikita mo sa isip mo, sa puso mo, ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang pansarili mo, ang katawan mo,
ang nakikita ng iyong 5 senses, ang mata mo, kaya ka nabibigatan sa buhay. Kaya ka natatakot, naguhori. My dear brothers and sisters, look unto Jesus. Through His Word, ay makikita mo si Jesus. Through His Word, ay makikita mo ang heavenly realms. Si Kristo ay tumingin sa langit. Si Kristo ay tumingin sa langit dahil kilala niya ang kanyang Ama sa kanyang buhay. Kaya kapatid, lagi kang tumingin kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At lahat ng bagay, mga kapatid, ay susunod sa buhay mo. Pero yung mga bagay na yan ay hindi na siyang pinakamahalaga sa inyo, sa atin, kundi si Kristo na ang pinakamahalaga sa atin. Yan ay bunga lamang. Ang sa halaman, ang mahalaga ay nasa lupa siya. At ang bunga ay bunga lamang ng kanyang kaugnayan sa lupa. At hindi niya ay lintana. Kung malaki man ang kanyang bunga, maliit. Sa tao ay may malaki at may maliit. Subalit, sa halaman, ang kasiyahan niya ay sa lupa. Kung siya man ay Indian mango, it doesn't matter. Dahil yan ang kanyang kalagayan. Pero ang kanyang kasiyahan ay wala sa bunga kundi nasa lupa. Kaya kapatid, hindi tayo dapat mangginggitan ng sabi ng Bible at magkumparahan at hindi tayo magmataasan sa bawat isa sabi ng Bible. Dahil pantay-pantay tayo kapag tayo lumalakad sa pananampalataya. Dahil si Kristo ang lahat-lahat sa buhay natin. Jesus is our Savior. Jesus is our Messiah. Jesus is our way. Jesus our provider. Jesus our healer. Jesus our peace, joy, love, faith, everything in our lives. We give adoration and we give glory unto Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Yeah. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Yes, Lord. We give praise, glory to you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We bless you. We worship you, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat naging posible ang araw na ito para sa amin. Salamat, Panginoon, na kaming pamilya ay magkasama-sama, Panginoon, sa aming pagtitipon, sa aming kanya-kanyang bahay, Panginoon. We thank you so much. Lord, we are rejoicing much more in our lives because we now know you more in our lives. Patuloy ka namin nakikilala sa buhay namin. Lalong nagiging magaan, Panginoon, ang aming kalooban, ang aming kaisipan. You are our rest, Lord. Kayo ang aming sabat, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Jesus. We give praise and glory in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We all say amen and amen. God bless.